Maulan na umaga, nandito na tayo sa, by the way, sa Phuket, Thailand. Dumating kami ng mga 6 a.m. kanina, pero umatras yung oras kasi iba ang time zone ng Thailand. 1 hour late sila sa Pilipinas. So supposedly alas 8 na ngayon, 8:30 na, time change, so 7:30 pa. And then ang start ng pwede nang pumunta doon is alas 8. Kung napapansin nyo, wala kami sa dock ngayon. I don't know bakit, pero ang mangyayari is sasakay kami sa mga ganyan, yung mga tender nila, mga ganyan. And then itatransport papunta doon sa Thailand. Habang a lot of people ay pabalik na galing sa Phuket adventure nila, kami ay papunta pa lang. Natulog lang kami ng mga 11 until 1. Ang sakit ng ulo kasi, tas pakinapagod kami. Natambay lang kami sa daso. Ganito lang mangyayari. Punta kami sa night market ng Phuket, pero alas 4 pa yon. Natambay kami sa dagat. And then meron na kaming, I don't know if makakapunta kami ng temple pa, pero pants na din ako kasi kailangan na naka-closed off pa pupunta ng temple. But if hindi kaya yon, okay lang, kasi ang original plan talaga namin is tatambay na lang kami ng dagat. Gusto lang talaga namin magpahinga, ayaw na namin mapagod for now. May mga ibang chances naman para pumunta ng Phuket if ever, kaya magre-relax na lang daw muna kami. Pero again, pupunta ka na sa market mamaya alas 4 kasi gusto mamili ng asawa ko ng mga parang mga, ano ba tawag yun? Yung mga batik-batik na pants. Anyway, ito yung tender sa loob, and wala nang katao-tao, kami na lang. Okay, just landed in Phuket, Thailand. First time ko dito sa Thailand actually, very excited. And first impression, actually para siyang vibes, may vibes siya ng Dumaguete, especially doon sa along the coast, yung boulevard ng Dumaguete, parang gano'n ang feeling. First time ko nakapunta dito. So apparently Phuket was a tin mining island before. This is the biggest island sa buong Thailand, and before yung boom ng tourism nila, ang main industry ng Phuket was tin mining. So I don't know, nakalimutan ko na kung kailan nag-end yun, pero right now, tourism na ang number 1 na industry nila. So mag-ikot-ikot muna kami dito, maghahanap kami ng tatambayan, inom ng kape, kakain. Medyo gutom na din. Pupunta kami sa main town. So apparently, yung night market is alas 6 ang bukas, hindi pala alas 4 as originally thought. So baka hindi na kami pumunta doon, or kung pupunta makalang doon, mabilis lang kasi kailangan namin bumalik sa barko before 7 p.m. I don't know. Ayun yung barko namin, no. Ang laki talaga, no. Doon pa pala yung maraming tao. Ito dito is parang introduction pa lang. Pero yung mga restaurants is nandito na din. Bibong-bibo actually, eh. May iba yung bangga nila dito, ah. Try ta? Wala naman. Ka nang mag-video. Oo. Okay lang. See. Hi, how much? 100 baht. 100 baht. I don't know if mahal to or hindi. Parang times 2 lagi.
Mahal, 200. Okay, we're gonna try mango sticky rice. Itong sikat na mango sticky rice dito sa Thailand. Ba yung mangga nila, ang lalaki ah. Mangga nila parang papaya. Ruso. Thank you. Nakabili na kami. Maghanap kami ng lugar na pagkakainan ito. Katawa lang ko. Ang laki ng mangga nila, parang papaya. Feeling ko sana maganda dito paggabi. Next time. Baka pwede bumalik dito next time. Ito pala, mango sticky rice. Let's try the bangga first. Gusto yung white sauce? Familiar na kikilasa? Ang white sauce. Murag. Dili siya condensed milk. Mura siya ka ng coconut something. Hindi ko alam ano sa Tagalog ang ruso na variety ng mangga. Sa amin sa Mindanao, merong ganito mangga. Mangga ruso ang tawag namin. Di na bito, no? No? Nawala ka ba? Ganun bito kay kwato niya, kay Tampis. And dako pa dyan. Ikaw nga lang sa rice. Mo na lang rice ako ang mangga. Taigo. Baka nangaputo na mo. Mango na lang. Baka nangaputo ng kahoy. Kanay? Sinilas na nga magtirian ko ni Bobby. Padahal ko ano yung nasa dak. Yung iba pa lang nila. Masarap ang mangga. Okay lang walang sticky rice. Like kung mangga lang lahat to okay lang. And actually feeling na ko mas masarap kung mangga lang lahat. Mango sticky rice, done. Masarap yung mangga, sobrang sarap ng mangga. Yung sticky rice, okay lang na wala siya. Hindi ko na-gets yung combination, pero it's a good thing to taste and to try. Pupunta tayo ngayon sa Old Phuket Town. Kita tayo doon. Lemon. Okay, minor change of plan. Hindi na kami tutuloy sa Old Town dahil sobrang layo and nata-traffic. Originally kasi na mga 30 plus minutes lang ang on the way papunta doon. And then, according kay Grab, before 4 p.m. is dadating na kami. And nag-extend, nadagdagan ang minutes, naging 4:02, 4:07, ngayon 4:15 na. Kailangan namin bumalik ng barko by 6 at the maximum para hindi kami maiwan. So, baka pagdating namin doon, kailangan namin bumalik lang agad din and baka ma-short pa. So, just to be safe, babalik na kami sa Patong and doon na kami mag-ikot-ikot. And nakabalik na kami dito sa pinanggalingan namin kanina. Naghahanap lang kami ng Thai restaurant kasi gusto lang ako ng Thai food. Pagkababa namin sa Grab kanina, sabi ko sa driver, thank you for the tour. Tumawa na lang si kuya eh. Nag-drive kami palabas, tapos bumalik lang din kami. Marami din naman kaming nakita. Mukha lang talaga siyang Pilipinas. Ang time ay 4:21. Meron kaming 1 hour and 29 minutes, 1 hour and 39 minutes para mag-ikot-ikot dito bago kami bumalik sa barko ng alas 7. Okay. Pero murag pwede siya kaluto. Okay, sige, diretso lang sa ta. Check lang kami. Okay. So ito dito na lugar. Along sa dagat lang siya, yung dagat is nandyan. Ayan. Nasa mga 200-250 daw yung paluto. Pero diretso muna kami, maghanap kami ng mga other things. Yung 250 is yung mismong dish na, di ba? Yung tanan na. Oh, so hindi lang yung like paluto lang, yung mismong dish na talaga sa mga 250. So technically parang mura na siya. Pero i-try natin dito muna, maghanap muna kami ng iba pang mga bagay-bagay.
Hindi para marunong tumawid ang asawa ko. Kailangan ng force. Ikaw ako pag-shield. Marunong daw siyang tumawid. Ginagawa niya lang akong shield. Okay. Có hai con rồi đâu bát cháo luôn. À, bát cháo tôi kín bát đâu có. Mga tag 200 ra jud no. Oo, bago lang, no? Hindi pa ko na yun. Happy naman ko. Kinaano ko yun. Paluto ang pulay sila dito. So nandito kami sa Ogi, fresh and delicious. Itong menu nila. Ito 280, 350. Huwag itong mga to. Kasi mga western food. Ito. Dito tayo sa mga Thais. 250 ang seafood, stir-fried beef with black pepper, vermicelli salad, 280, spicy salad, 250. May noodles sila na 120 to 200. Stir pa ng curry. 280 ang seafood, 250 ang beef. Sweet and sour. 180 to 250. Ang mura dito ah. Pwede. Gusto ba yan eh? Ang tanga ko. Times 2 nga pala ito dito kasi. Nakalimutan. Times 2 pala. Ay nako, addict. 1.7. Mga 1.7 daw, 1.7. So hindi siya 250 pesos. Ay nako. Funny. Pero mura pa din. Tingnan natin itong ano. I-compute natin. So itong fish fried sweet and sour sauce na sabihin natin itong seafood ang kunin natin 250 times 1.7 425. Tawang-tawa ako, sabi ko ang mura ng bentahan dito. Nakalimutan ko, hindi pala 2 pesos ang na. Kaya pala, nasa mga ano din, mga 400 pala per dish. Okay. Ay nako. Anyway, nag-order din ako ng mango smoothie kasi of course masarap yung mangga nila doon. Baka masarap din ang mga smoothies nila dito. Ang mango shake ko masyadong extra. Tingnan yung lalagyanan. Ang bigat, ang laki ng straw, may pa ganito pa. Ang Thai tea ng asawa ko, ganito lang. Parang hindi siya mahal. Okay, kumain na tayo. Gutom na kami. Try muna natin to ng walang rice. Ay, curry pala. Sago, familiar ang lasa. Beef curry pala to. Mga ko niya. Manibigay. Today pala to, 9 PM mo. Stadium. Herb na lasa. Hindi pala. Akala ko yung may yung herby na lasa sa rice. Hindi pala. Masarap naman. May talaga ba herb na lasa? Kung saan ang herb? Yung herb na lasa lingering eh.
Dili man sa dili ko ganan. Muna siya kanang siya kanang aftertaste. Man ang malasanan na ako ang herb na lang dahil. Para kasi yung ano, yung lanang ginagamit sa hilot namin dati nung bata ako. Ewe. Pa-experience ko sa pad thai. Ito asawa ko kasi mahilig ko sa pad thai. Tapos wala kaming mahanap na masarap na pad thai sa Manila. Ito bagoong. Ano ba murag bagong taste? Seafood na god. Shrimp. Shrimp pala ang lasa, hindi pa bago. Okay din. Mas gusto yung akin. Ano ba yung toge? Kaya hindi tayo. Toge? Ay, murag fresh kaya sa kasi kilaw. Grabe naman. But good. Amaze na amaze ang asawa ko sa toge. Toge. Diba? Ay, oo. Na? May sino? For some reason, amazing ang toge. Bakit? Anong meron sa toge dito? Ang asawa ko ay bumibili ng weed. Joke lang, bumibili siya ng mga batik-batik na pants niya. Okay, tapos na kami kumain. Grabe, busog na busog kami. After nung in-order namin, umorder pa asawa ko nung soup na hindi ko alam ang pangalan. Di ako fan masyado ng Thai food. Masyado silang tanglad ang lasa. Yung tanglad na dahon. Malakas kasi ang lasa nun. Ayoko masyado sa ganun. Pero ang dami pa rin kinain ko. Tinulungan ko pa din siya sa soup. Kaya busog na busog ako. Like, bundat na bundat. Bundat na bundat. I was really wondering, etong like writing structure ng Thailand kasi it's very different sa mga neighboring countries nila dito. Kaya nag-research ako kung saan siya galing. So apparently, it's invented, hindi siya like borrowed and improved sa ibang mga lugar. Like invented talaga siya. Invented in 1283 by their king. Yes, ang mismong script is galing sa southern India na itsura, pero yung structure and style and the way they use it is completely different. Kaya wala ka makikitang parang medyo similar na the way of writing dito sa Southeast Asia sa kanila. Kasi it's uniquely them. Ang galing. And did you know na Thailand lang sa entire Southeast Asia ay hindi na colonized ng any European power? Only because naging buffer siya between the Vietnam French and the British Myanmar. So parang walang gustong kumuha sa kanya kasi ayaw nilang it'll be a costly war for Thailand. So naging okay, buffer ito natin, walang tatawid. Kaya ito lang siya only country Southeast Asia na hindi na colonize. Nakapila sa 7-Eleven, umimiling pa sa lubong. Ito yung gusto ng kapatid ko pang ano daw, anti-hilo, yung simut-simut. Goodbye Thailand, goodbye Phuket. Hindi namin masyadong na explore yung lugar mo kasi very limited yung time. Kasi lang din namin natulog lang kami. Pero itong lugar na to, parang matagal na namin kong iniisip na puntahan ng asawa ko. So eventually, mapupunta din natin yan. And then ma-explore din natin yan properly. Magsistay tayo na mga ilang araw. Pero grabe naman ang... Next time.